Hello again! Kumusta po kayo mga kachika? Heto na naman po tayo para sa panibago nating showbiz update. Ngunit bago po tayo magsimula sa ating showbiz update, gusto ko lamang po magbigay ng update about Katden. Miss Kathryn Bernardo has awarded as one of the top taxpayer by Bureau of Internal Revenue, proving that responsibility and integrity go hand in hand with success. Yes po, muli na naman pong pinangaralan itong si Miss Kathryn Bernardo na isa sa mga top taxpayer ng BIR. Na ito po ay ginagampanan po ni Miss Kathryn Bernardo yung kanyang responsibilidad na hindi po siya nagkukulang sa pagbabayad ng taxpayer. Patuloy pa rin po si Miss Kathryn Bernardo sa kanyang endorsement shot. At ito na nga po, naglabas din po si Miss Kathryn Bernardo na ilang details po sa daganang cat closet sale. Ito nga po, may to grab some iconic pieces straight from Miss Cat Closet. Ito nga po is gaganapin sa March 15 hanggang 16 sa Avery Tower, Quezon City mula po 11 a.m. to 6 p.m. Yung entrance fee po is 50 pesos. Kaya po, huwag nyo na po itong palalampasin kasi mismong damit po or mga ginamit ni Miss Kathryn Bernardo ng mga damit, sapatos, bags, libro, lahat po yan is mismong galing kay Miss Kathryn Bernardo. Kung isa ka po sa fans na tulad namin nagmamahal sa Katden, sa kay Miss Kathryn Bernardo, Mr. Alden Richard, huwag nyo na pong palampasin yung pagkakataong ito. Samantala si Mr. Alden Richard, patuloy pa rin po ang paghahanda sa gaganaping Alden Richard for Bench. Ito na nga po, malapit na nga po siya, March 21, 2025. Samantala, pag-usapan po natin itong trending. Trending na naman po ito sa X na dati po siyang Twitter. Nag-post nga po ng open letter ang social media personality at tinaguri ang pambansang lalaking marites. Ito nga po si Zian Gasa. Para nga po sa mother ni Miss Kathryn Bernardo na si Mami Min Bernardo. Idinaan nga po ni Zian sa kanyang Facebook page ang mensaheng nais niyang iparating kay Mami Min, kung saan nabanggit din niya ang singer-songwriter na si Jake Cyrus. Mababasa nga po sa FB status ni Mr. Zian, Mami Min Bernardo, nasa hustong edad na po ang anak mo. 28 years old na si Miss Kathryn, alam niya na ang tama at mali. Bakit mo ba pinagbabawalang kausapin si DJ? Bakit mo siya kinokontrol? Gusto mo po ba siyang magaya siya kay Jake Cyrus? Ang hugot pa ni Mr. Zia. Pahabol pa nga po nito, ending niyan mami para kang nanay ni Sarah Geronimo na kontrabida sa buhay ng anak niya. Nagrebelde nga po itong si Miss Charis Pempenko nung dahil sa nanay niyang walang kwenta at puro lamang karir, pera. Mali yan, Mami Min, umayos ka bago mahuli ang lahat. Ang mensahe pa ni Mr. Zian sa nanay ni Miss Kat, nito lamang nagdaang linggo ay ibinuking nga ni Zian na nagkaayos na raw sina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo pero hindi siya sure kung may balikang nangyari dahil sa kinukumpirma paraw niya ito. Breaking news, Kathryn Bernardo and Daniel Padilla nagkaayos na. Confirm 99.9%. Yung 1% ay yung germs na hindi napatay ng safeguard ang nakasaad sa Facebook post ni Mr. Zia. Atin-atin na lang muna at huwag na lang sana makakalabas hanggat kinukumpirma pa rin natin kung sila ba ay magjowa na ulit. Salamat, please respect their privacy. Dugtong pa ng chika niya. Pero kasabay nito, nanawagan si Mami Min nga po na inilabas po natin dito sa ating channel na huwag daw basta-basta maniniwala sa fake news. At ito pong paulit-ulit po sinasabi po na huwag po tayo mga Kathryn fans na maniniwala sa mga fake news nga po na isa itong si Mr. Zian Gasa na gumagawa po siya ng story o gumagawa siya ng kanyang inilalagay sa FB page para pag-usapan kasi alam naman po natin na kapag tungkol sa Katden or kapag tungkol kay Miss Kathryn Bernardo is marami talagang interesado kasi alam po natin na marami nagmamahal kay Miss Kathryn Bernardo at marami din pong basher na sobra yung lahat po ng kilos o lahat ng maririnig na balita about kay Miss Kathryn Bernardo ay inaabangan. At sa lahat po ng mga basher ni Miss Kathryn Bernardo, kahit na hindi pa po sila nag-fact check, as in talagang naniniwala na sila sa sinasabi o sa mga fake news.
Sa kanya pong saad nga po ni Miss Mami Min, wala siyang binanggit kung ano ang peking balita na tinukutukoy niya. Pero feeling nga ng mga netizen, ang pasabong na chika ni Zian ang nais niyang sabihin. At sabi ko nga po, is hindi nga po maglalakas loob na magsalita or magbanggit ng fake news si Miss Mami Min Bernardo kung hindi po niya alam. Hindi po totoo yung sinasabi niya. Kasi nga po, kilala niya po yung yung anak niya. At ito pa po marami nagtatanggol kay Mami Min. Marami naniniwala na hindi niya pinagbabawalan si Miss Catherine Bernardo na makipag-usap o sino yung kakaibiganin o sino yung kakausapin ni Mami Min. Si Mami Min, nandyan lang po siya sa likod ni Miss Catherine Bernardo para pangaralan kung sumusobra na siya or may iba na yung pinapangaralan na eto, tandaan mo, ganito yung ginawa dati na dapat hindi na maulit. At ito si Miss Catherine Bernardo, matalino siyang bata, matalino siyang tao, matalino siyang babae. Kaya nga po siya napunta sa status na ganyan na sobrang sikat siya. Kasi naging matalino po siya eh. Kasi kung hindi siya naging matalino, hindi niya makukuha po yung status niya ngayon na sikat siya, na malaking personalidad po siya. Hindi niya po yan makukuha at hindi rin niya matatamasan po yan kung hindi dahil sa kanyang ina na laging nakasuporta sa kanya at nagpumoprotekta kay Miss Catherine Bernardo. Kaya ito pong sinasabi ni Mr. Zian Gasa, hindi po ito kapanipaniwala. Gusto lang po niya kasi na pag-usapan siya muli at kumita. Kasi nga naman po, kalam po niya kapag pinag-usapan niya, tulad ng lagi ko sinasabi, na kapag pinag-usapan si Miss Catherine Bernardo is maraming interesado. Kaya nga po patuloy pa rin po tahimik ang Katniss, tahimik si Miss Catherine Bernardo kasi pag ito pinatulan niya at akala po ba ng mga tao or akala po ba natin na ito si Mr. Zian Gasa kapag pinatulan ni Miss Catherine Bernardo, titigil na po ba yan? Hindi. Gagawa pa rin po yan ng kwento or gagawa pa rin po yan ng news na fake news kasi nga alam niya na kapag pinatulan siya, magiging ulit po siya. Kasi papatulan ulit siya. Yun ang nasa isip niya eh. Kaya ngayon, mas lalaki yung pangalan niya na alam naman po natin na may pangalan na nga rin po itong si Mr. Zian na hindi naman po siya totally magandang pangalan as in talagang pinansangan niya siya na lalaking marites. Kumanga po ako kay Tita Long na isa po siya sa sumusuporta kay Miss Catherine Bernardo mula pa po nung nagsisimula pangalan po si Miss Catherine Bernardo is nandyan po siya. Founder po siya ng KB Batis. Humanga po ako kasi nga po, sinabi niya yung totoo kung ano yung nakikita niya na personalidad ni Mami Min, kung ano klaseng ina si Mami Min na talagang pinagtanggol niya sa kanyang FB page na hindi po totoo yung mga pinagsasabi about kay Miss Mami Min Bernardo. Hindi po totally na, hindi po siya talaga, hindi lang siya totally, hindi po siya talaga na minamanipula ni Mami Min si Miss Catherine Bernardo. As in po, binibigyan niya ng laya si Miss Catherine Bernardo. Nandyan lang po si Miss Mami Min na nakaagabay kay Miss Catherine Bernardo sa mga sa mga kanyang ginagawa o sa kanyang desisyon sa buhay. Andyan lang po si Mami Min. Hindi niya po pakikialaman kasi alam niya po na masasaktan or masasakal si Miss Catherine Bernardo at may tiwala siya kay Miss Catherine Bernardo na anak niyang matalino. At tingin ko kay Miss Catherine Bernardo, hindi na po siya makikipagbalikan kay Mr. Daniel Padilla. Bakit po? Si Miss Catherine Bernardo, nasaktan na yan eh. Nasaktan na. At alam niyo po ba kung ano pa yung isang dahilan? Isang taon na po silang hindi nagkakasama kahit sa isa trabaho ni Mr. Daniel Padilla. Kaya nga po sabi nga po ni Miss OG Diaz sa isa sa kanyang mga vlog na wala nang spark, wala nang kilig sa kanilang dalawa pag nag-uusap. Siguro kaibigan, pero sabi nga ni Miss Catherine Bernardo, hindi na niya totally papapasukin sa kanyang buhay ang taong nanakit sa kanya. Papatawarin, yes, andon, pinatawad niya, kaya nga nagkakausap sila, o sige sabihin na natin gano'n totoo. Pero hindi niya na po yung papapasukin. Bakit po? Isang taon na silang hindi nagkakasama. Nasanay na po si Miss Catherine Bernardo na wala sa buhay niya si Mr. Daniel Padilla at nakita niya
na lagi niyang sinasabi sa kanyang interview na mas nakilala niya yung sarili niya. Ibig sabihin, mas nag-enjoy siya ngayon na wala itong si Mr. Daniel Padilla. And then, hindi na totally yung dating pagmamahal niya kay Mr. Daniel Padilla. Kaya nga winakasan lahat ng negosyo na nakakaugnay sa kanila, diba? Pinaghatian nila. Kapag may upcoming movie or may ibang project, hindi na tinatanggap ni Miss Catherine Bernardo. At ito pa po hiniling niya sa kanyang kontrata na ayaw niya munang makasama or makatrabaho si Mr. Daniel Padilla. Ibig sabihin po talaga, yung nandun na po sa kanyang isip, sa puso niya, na nag-e-enjoy na siya, na wala si Mr. Daniel Padilla. Kaya nga po, malabo na po magka-balikan silang dalawa. Nakita naman natin kung gaano na nakamove on itong si Miss Catherine Bernardo. Nakita natin sa isang interview niya kay Miss Tituboy Abunda kung paano niya sagutin niya, yes, handang-handa na akong magmahal. That time kasi, nung sobrang lapit siya kay Mr. Alden Richard, at makikita natin sa mga video clips na lumalabas na off-cam man, ito si Mr. Alden Richard, binibigyan na siya ng permit or permiso na hawakan siya sa likod, na gawin nyo pag-alala sa kanya, na may pagrespeto, na binigay ni Miss Catherine Bernardo yun kay Mr. Alden Richard. Bakit po? Kasi nga, etong si Miss Catherine Bernardo, 100% na po siyang nagtitiwala kay Mr. Alden Richard, na pinakita nga po ni Mr. Alden Richard na yung kanyang hangarin is totoo, na nandun yung pagmamahal, pag-aalaga. Kaya patuloy lang po itong cut din na tahimik. Hindi nila papatulan yung isyong yan, hindi po nila papatulan. Ginagawa din po nila yung ginawa ng Coco Gel, si Mr. Coco Martin at Julia Montes. Kahit na anong pambabatikos na kung ano-ano yung sinasabi ka na may nakakakita na sa kanya, nananganak na nga po itong si Miss Julia Montes. Pero wala po tayong narinig. Wala tayong narinig na confirmation. Wala po tayong narinig na ito. Hanggang isa na lang araw na nga lang po, etong si Mr. Willie Revillame, nagsabi siya sa kanyang set na eto nga po, nagpasalamat siya sa pamilya, sa mga anak, kaya po nabuking yung hula-hula po. At then, sakalang po ilang years na, sakalang nag-confirm si Miss Julia Montes at Coco Martin na magjowa na sila. Pero hanggang ngayon naman, diba, hindi pa rin po nila kino-confirm kahit na nga po may nakapagsabi na may mga anak na sila. Tulad na nga po nadulas itong si Mr. Willie Revillame, pero hindi pa rin nila kino-confirm kasi nga gusto nila ng private life. Na yun naman ang nakikita natin at yun naman din ang sinabi ni Mr. Alden Richard, kung ano man yung meron sa kanila ni Miss Catherine Bernardo, sa kanila lang po yun. Kaya wag na po tayo maniniwala kung sa mga fake news na lumalabas na matulad ng mga ganito. Wag po natin paniwalaan, wag natin i-share o i-repost kasi mas lalo nang po mag-iingay yan. Pero pagtahimik din po tayo, di ba? Pagtahimik lang din tayo at hindi tayo naniniwala sa mga fake news. Titigil din po yan tulad ng mga artista. Kapag pinag-uusapan sila, hindi sila sumasagot kasi alam po nila na yaan, tatahimik lang din, mawawala din po yan. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.